Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, so madaling araw at ngayon po ay September 3, 2025. Ayan, so napanood ko po at halos ay hindi po ako nakatulog ngayong araw na ito sapagkat inobserbahan ko, pinakinggan ko at inintinding mabuti ang ginawang pagdinig ng Tri-Committee kaugnay po sa maanumalyang flood control projects. Ayan. So, eto makikita natin kung paano nga ba tinutwist ng mga kongresista ang mga pangyayari at pilit na iniuugnay sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ang layunin talaga ng Kongreso, mga kaibigan, o ng Kamara ay maibaling at mailipat sa mga Duterte ang sisi, no? Kaugnay po sa maanumalyang flood control projects. Okay? So, bago doon sa ating nalaman kung paano nga ba tinutwist ng mga kongresista yung sitwasyon, ay talakayin muna natin yung ibang mga issue na napanood din naman natin kahapon sa pagdinig po sa Kamara. Okay? So, nandoon po si Congressman Toby Tiangco. Okay? At dahil alam naman po natin kung paano nagpapa-interview at talaga namang naglabas po ng mga revelasyon ang mayor ng Baguio City na si Mayor Benji Magalong. At yun nga po, no, ay since meron po silang pagdinig nga kaugnay sa flood control projects at marami pong revelasyon, itong si Mayor Magalong ay minabuti po ni Congressman Toby Tiangco na kumbaga isuhestyon doon sa Kamara na imbitahan, at nagtanong nga po siya kung kasama ba sa mga inimbitahang resource person itong si Magalong. Ang problema ay hindi po kasama sa pagdinig na yon. Napaka-importante po, no? Napaka-importante po ng mga nilalabas na mga patunay o mga revelasyon ni Mayor Magalong. So, upang matuldukan kaagad ang mga issue at ma-resolve kaagad kung ano talaga yung punot dulo ng mga problemang ito, tama nga naman na bakit hindi imbitahan itong si Magalong. Pero ang sagot po ni Congressman Terry Ridon ay soon, someday. Ayan, soon daw, someday. Bakit meron pang soon and someday? And bakit we will consider, we will do that soon and someday? Ano na naman kaya ang pakulo nitong si Congressman Terry Ridon? So mga kaibigan, ang nakikita ko rito, no, si Congressman Terry Ridon ay kapalit o pumalit po kay Congressman Dan Fernandez. Alam niyo ba mga kaibigan, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Congressman Terry Ridon po ay tinanggal ni Duterte sa kanyang posisyon. Ano po ang dahilan? Sapagkat napansin po ni dating Pangulong Duterte yung kanyang excessive travel gamit po ang pondo ng taong bayan. Pondo po ng bayan yung ginagamit niya sa mga travel niya outside the country. And to the fact na yung kanyang position po doesn't require and don't need to go outside the country. So yun po, gumaganti po siya kaya dating Pangulong Duterte. Kaya siya yung pinalit. Okay? So ayun po yung isa sa mga issue doon. And meron nga pong susi o USB nga po daw mga kaibigan si Congressman Toby Tiangco. Yan, na kung saan nandoon yung mga something. Okay. So eto naman po, no, nagkainitan din silang dalawa. Yung anak naman po ni Senator-elect Rodante Marcoleta na si Paulo Henry Marcoleta at si Congresswoman Garin. Ayan, si Congresswoman Janet Garin. Nagkainitan din po sila dahil nga po itong si Congressman Garin ay paulit-ulit sa pagtatanong. Ibig sabihin, redundant na po yung tanong niya. Yung tanong po ni Congressman Erice, ay inuulit lamang din po niya. So it's a waste of time and effort. Bakit hindi na lamang siya nakinig kay Congressman Erice?
So, nagkainitan po sila, nagkasigawan po sila. At ganun din po, no? Nagkasigawan din naman po si Toby Chanko at si Janet Garin. Okay? So, eto pa, hindi lamang po yan ang nangyari kahapon. Si Congressman Isidro Ungab, ayan, at si Congressman Erice, mga kaibigan, ay nagsuhestyon po sila na imbitahan po ng Tri-Committee ang mga tao o mga kongresistang involved noong 19th Congress, no, na involved po sa flood control projects na ito. Siyempre kasama na po diyan yung may-ari ng SunWest Corporation, di ba? Na si Saldico. Pero ito po ang malupit, mahigpit na tinutulan ito ni Janet Garin at ni Congressman Benny Abante. Ay sorry, hindi pala siya congressman dahil si Benny Abante pala ay hindi naman pala nanalo at hindi naman pala binoto ng taong bayan. Therefore, by virtue of the Constitution, si Congressman Abante ay matatawag nating kolorum. Kumbaga sa sasakyan, kolorum yung kanyang prangkisa. So kolorum po yung pagiging congressman nitong si Benny Abante. Okay, so ano na nga ba yung topic natin na sinasabi ko? Na medyo nagkaroon ng ayan, ito. So yung ibinabalik nila yung CC o inililipat nila yung CC o patuloy nilang kinokonekta yung CC sa mga Duterte. Okay, so inimbitahan nga po ng Tricom itong si Henry Alcantara. Tinanong po siya ni Benny Abante. Sino ba ang nagluklok sa kanya sa posisyon? So siyempre, ang sagot niya ay si Mark Villar. Dahil sino nga ba yung appointing officer during the time nang siya po ay maging district engineer? No? During the time na maging district engineer po siya, sino nga ba talaga yung appointing officer? So, malamang si Mark Villar, yung DPWH secretary at that time. Pero ito po ang katotohanan, no? Totoo po ito. Noong 2025 lamang. Okay, nitong 2025 lamang. Tama ba 2025? O tama. Nitong 2025 lamang, mga kaibigan. Alam nyo ba na si Henry Alcantara ay pinromote ngayong 2025, mas mataas pa sa pagiging DE. Diba? Mas mataas pa. Ginawa po siyang director. Ano kayo ngayon? So, alam nyo guys, yung pilit nilang idinidikit yung Duterte sa anomalyang ito ng flood control projects. Gaya po ng aking sinasabi, ilang beses ko na pong nabanggit ito, na I am not pro Duterte because I love Duterte. Hindi po. I am pro Duterte because I was benefiting from the infrastructure, from the leadership na ipinakita niya noong siya ay Pangulo pa lamang. And hindi po siya perpektong tao. Hindi po siya perpektong Pangulo o leader ng bansa. But then again, kung titingnan natin at susuriing mabuti, ang mga bagay na nagawa niya para sa bayan, para sa taong bayan, sa mga Pilipino, sa mga OFW, ay hindi po matatawaran. Tunay po na masasabi nating mayroon siyang magandang legasiya na iniwanan, na kung saan ay mapakikinabangan natin, magagamit natin, at talaga namang ma-appreciate natin. Una na nga po diyan, yung pagpirma sa free education. Pangalawa, yung pagtatanggal po ng bayad sa mga first-time employee. Yung mga validity po ng driver's license, passport. Ginawang 10 years, mga kaibigan. At syempre, yung ease of doing business. Those are the things na kailangan ng taong bayan para maiwasan yung mga suhulan, yung mga bribery na ganyan,
pinabilis ang proseso sa lahat ng bagay at kung ano-ano pa bang mga ginagawa nating transaction sa ating pamahalaan. So napakaganda, hindi lamang po yan.